Paano natin maipapakita ang pagpapahalaga sa mga mahal sa buhay nating namayapa na? Yan po ang ating aalamin sa kabuuan po ng ating content. Sinasabing ang buhay ng bawat tao sa daigdig ay isang paglalakbay at lahat ng taong isinilang ay parang nakikiraan lamang sa mundo. Dumarating ang kanyang wakas o kamatayan sa iba't ibang paraan at dahilan. May sa bigla at tahimik na paraan, sa pagkakasakit, aksidente o sakuna, kalamidad. Mayroon ding sa marahas at malagim na pangyayari, bunga ng kalupitan ng kanyang kapwa. Bagamat may nagsasabing sa kamatayan, nagwawakas at natatapos na ang lahat, marami naman ang naniniwala na hindi namamatay ang pagmamahal sa namayapang mahal sa buhay. Hindi naglalaho ang kanilang mga alaala. Ang pagpapahalaga sa mga namayapa ay hindi nalilimot ng mga Pilipino. Ang pagpapahalaga sa mga namayapa ay isa ng tradisyon at kulturang nakaugat na sa ating lahi. Ang pagpapahalagang ito sa mga alaala ng namayapang mahal sa buhay ay tumitingkad kapag sumapit na ang unang araw ng Nobyembre. Bagamat ang Nobyembre 1 ay itinakda ng simbahan na Todos los Santos o araw ng mga banal upang bigyan ng parangal ang lahat ng mga banal. Sa iniibig nating Pilipinas ay iniuukol natin ang araw na ito sa paggunita sa lahat ng mga namayapa o yumao nating mga mahal sa buhay at mga kamag-anak. Tanawin sa mga sementeryo, memorial park at iba pang libingan ang pagkakaroong muli ng galaw ng buhay na sa nakalipas na mga araw ay mapanglaw. Ang mga naiwang kaanak ng mga yumao ay nagtutungo sa nasabing mga puok. Dinadalaw ang puntod at libingan ng namayapang mahal sa buhay. Inaalayan ng mga sariwang bulaklak, tinitirikan ng mga kandila ang libingan at pinag-uukulan ng panalangin. Ang tradisyong ito'y patuloy na ginagawa ng mga Pilipino, mahirap man o mayaman at maging anuman ang kalagayan sa lipunan. Isang katibayan na hindi sa kamatayan nagwawakas ang ugnayan ng nabubuhay at ng mga namayapa. Marami rin na nagsasabi na sa pag-aalay ng mga bulaklak, pagtitirik ng mga kandila at pag-uukol ng mga panalangin sa mga namayapang mahal sa buhay, ang pagdalaw sa mga libingan ng namatay na kaanak at iba pang mahal sa buhay ay isang napakagandang mukha ng ating kultura. May nagsasabing ang tradisyong ito, kung Todos los Santos, ay nagugat sa relihiyon at paniwalang ang tao, kapag namatay na ay maaaring muling mabuhay. May naniniwalang ang mga dakila ay iniaakyat sa langit upang maging banal o santo. Sa paniniwalang Kristiyano, ang muling pagkabuhay ng mga yumao ay binabanggit din. Ang mga patay ay muling mabubuhay sa katapusan ng mundo o araw ng paghatol. Narito po ang video. Ano nga po ba ang mangyayari sa tao kapag siya ay namatay na? Panoorin po natin. Anong mangyayari pag ikaw ay namatay? Ang kamatayan ay isang mahalagang parte ng ating buhay at karamihan sa atin ay natatakot dito. Ngunit ano nga ba ang nangyayari sa atin pagkatapos nating mamatay? Unahin natin pag-usapan ang nangyayari sa ating katawan. Simulan natin sa simula. Saan pa nga ba, di ba? Ang cardiac arrest ang tanda ng kamatayan. Ito ang nangyayari kapag hindi na nagpapump ng dugo ang ating puso sa iba't ibang parte ng ating katawan, lalo na sa ating utak. Kapag hindi na nakatanggap ng blood flow ang ating utak, ito ay tinatawag na global cerebral ischemia at dito na ipinapahayag ang pagkamatay ng isang tao. Matapos ang isang oras, mangyayari na ang primary flaccidity o ang pagre-relax ng mga muscles sa katawan. Kabilang na dito ang pag-relax ng sphincter at bladder sa loob na siyang dahilan kung bakit lumalabas ang dumi at ihi ng isang bangkay ilang minuto pagkatapos mawala ng buhay sa loob ng 2 hanggang 6 na oras. Dahil hindi na nagpapump ng dugo ang puso, nagsasama ang mga natitirang dugo sa loob sa isang parte ng katawan at tinatawag itong livor mores. Sa mga oras na ito, dahan-dahan nang nagkakaroon ng chemical changes sa mga muscle cells ng bangkay at magdudulot ito ng paninigas ng katawan.
Ang proseso namang ito ay tinatawag na rigor mortis. Nagsisimula ito sa eyelids, panga at leeg ng bangkay. Pagkatapos ng 12 oras, matigas na ang bangkay at hindi na halos magalaw ang kanyang mga kamay at paa. Sa mga oras ding ito, mangyayari ang secondary flaccidity, kung saan umuurong ang mga balat sa katawan ng bangkay. Kung titignan ito, parang tumataas ang buhok at mga kuko ng patay, pero resulta lamang ito ng pag-shrink ng balat. Dito na nagsisimulang makita ang tunay na epekto ng decomposition sa katawan at mahirap nang makilala ang patay dahil dito. Nagkakaroon ng cannibalismong proseso ang katawan ng isang patay. Kinakain ng katawan ng mga bakterya na nasa loob nito. Minsan tinatawag din ang prosesong ito na the massacre. Napapabagal ng pag-iembalsamo ang decomposition ng bangkay, pero nangyayari pa rin ito di kalaunan. May mga eksperto na nagsasabing tatagal ng 8 hanggang 12 taon ang katawan bago maging buto na lang ito. At matapos ang 50 taon, wala nang matitira sa iyo at magiging parte ka na ng lupa. Ngayon alam na natin ang nangyayari sa ating katawan kapag namatay tayo. Subukan naman nating sagutin ang mga kontrobersyal na tanong tungkol sa kamatayan. Ano nangyayari sa ating kamalayan o consciousness? Ito ba ang tinatawag nating espiritu? Marami sa atin ang naniniwala sa konsepto ng langit at impyerno. Ang ideya na ang ating mga kilos at nagawa sa ating buhay ang siyang magdidikta kung saan tayo tutungo pagkatapos mamatay. Sa langit mapupunta ang mababait, sa impyerno naman ang masasama. May mga tao ring naniniwala sa reincarnation o yung tinatawag nating life after death. Marami ng accounts ng mga tao na nagsasabing may mga memorya sila tungkol sa kanilang nakaraang buhay. May mga palatandaan umano ang nakaraang buhay ng isang tao tulad ng birthmark o mga nunal sa katawan. Nanggaling ang ideyang ito sa mga Buddhists na naniniwalang matatapos lang ang reincarnation cycle ng isang tao kung magiging tunay na enlightened na siya. Katulad ng karamihan sa atin, naniniwala ang sikat na French philosopher na si René Descartes na naghihiwalay ang ating espiritu na siyang may dala ng ating kamalayan o consciousness at pisikal ng katawan kapag namatay tayo. Naniniwala siyang ang pagkamatay ay resulta ng pagbabago sa katawan at hindi nito naaapektuhan ang kaluluwa ng isang tao. Kaya naman, para kay Descartes, mananatiling buhay ang ating kamalayan kahit patay na ang ating katawan. Kabaliktaran naman ito ang teorya ng Greek philosopher na si Aristotle. Naniniwala siyang iisa ang isip at katawan at hindi pwedeng mabuhay ang isip o kamalayan kung patay na ang katawan. Pero mas komplikado ang ideya ni Friedrich Nietzsche tungkol sa pagkamatay. Ika nga ni Nietzsche, everyone lives the same life again and again forever. Halimbawa, si Joseph ay isang accountant sa isang malaking kumpanya. May asawa at 3 anak. Isang araw, inatake si Joseph sa puso na siyang dahilan ng kanyang pagkamatay. Alam na natin ang mangyayari sa katawan ni Joseph, pero anong mangyayari sa kamalayan niya? Ayon kay Nietzsche, mabubuhay ulit si Joseph bilang siya at mangyayari ulit lahat ng nangyari sa nakaraang buhay niya. Tinawag ni Nietzsche ang teoryang ito na eternal recurrence o eternal return. Parang ibang klaseng life cycle kumbaga. Para siyang reincarnation, pero iisa lang ang buhay at pagkatao mo. Alin sa mga konseptong nabanggit tungkol sa kamatayan ang pinaniniwalaan nyo? Meron ba kayong ibang ideya kung ano ang nangyayari sa atin sa kabilang buhay? Totoo kayang nananatili ang kamalayan kahit patay na ang katawan? Memories of November on the Bloodcast. Last quarter countdown to 2026. 2,100 YouTube subscribers and counting. The 2025 Christmas Countdown on Smule, Year 8 from September 7 to December 21, 2025. The Bloodcast, my official YouTube channel.